Nag-atubili si Lucas na sinabing kailangan niya ng mas malalakas na abilidad para doon. Sumagot si Michael na hindi na siya kailangang mag-alala tungkol doon at ibinigay sa kanya ang isang perlas na may kakayahang mimic. Sinasabing magagamit ni Lucas ang abilidad na ito kasama ang kanyang nakaraang abilidad na mantis na magiging sapat upang makapasok sa unibersidad. Hindi makapaniwala si Lucas na talagang binibigyan siya ng ganoong pagkakataon. Sa pagkuha ng perlas, sinabi niya na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha na tiyak na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay tumayo si Michael mula sa kanyang upuan at sinabi na dapat silang mamuhay ng maayos at huwag subukang hanapin siya kung kinakailangan. Siya mismo ang hahanap sa kanya at panakanak ang makikipag-ugnayan sa kanila. Nang makalabas, agad na nagpalit ng damit ang bida. Ilang hakbang pa lang siya nang tawagin siya ni Valeria na may pagkadismaya na nagpakabingi kay Michael. Mabilis na lumapit ang babae sa kanya at galit na tinanong kung saan siya tumakbo. Hiniling niya na hintayin siya ngunit sa halip ay kinailangan niyang hanapin siya ng mag-isa. Lumingon ang lalaki at sumagot na tumutulong siya sa mga bata sa ospital, pagkatapos ay tinanong kung may nangyari. Ang sagot ay nagpakalma kay Valeria. Huminga siya ng malalim, umiling at sinabing natutuwa siyang sa wakas ay nailigtas na sila. Ngayon ay dapat makipag-ugnayan ang asosasyon sa kanilang mga pamilya. Nang tanungin ni Michael kung ano ang mangyayari sa mga batang walang tirahan, sumagot ang babae na iPad-adala sila sa isang kanlungan at doon titira. Ngumiti ang bida at nagpahayag ng pag-asa na lalaki sila ng malusog. Biglang nilingon siya ni Valeria, nilabanan ang kanyang pag-aalinlangan at, sa pagpikit ng kanyang mga mata, hinalikan siya sa mga labi. Nagulat sa aksyong ito ang ating bida. Ilang sandali pagkatapos, dahan-dawang lumayo ang babae sa kanya. Sa paghahanap sa kanya gamit ang kanyang tingin, tinawag ng isa sa mga miyembro ng asosasyon si Valeria at sinabing kailangan na nilang bumalik. Isang masayang ngiti ang sumilay sa mukha ng babae. Sa pagkumaway kay Michael, sinabi niya na marami pa siyang trabaho ngunit sa loob ng ilang araw ay magkikita sila sa bahay at sa pagkindat sa kanya ay tinawag niya siyang kanyang minamahal. Ito ay lubos na nagpagulo sa ating bida. Ilang oras pagkatapos, sumakay siya sa eroplano at bumalik. Ang unang ginawa niya ay agad na nagtungo sa ospital sa kanyang kapatid. Umaasa si Michael na gagana ang Holy Healing. Sa pag-activate ng abilidad, inilahad niya ang kanyang palad sa harap niya. Sa sumunod na sandali, ang buong katawan nito ay nilukubo ng isang maliwanag na kislap ngunit nang huminto ang kislap, walang nangyari. Nakahiga pa rin si Lucia na walang malay. Ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay Michael. Sa pagtatapon ng lahat ng masasamang kaisipan, tinawag niya ang pangalan ng kanyang kapatid na may bahagyang pag-asa sa kanyang boses ngunit muli, walang reaksyon. Lubhang nalilito ang lalaki, kung bakit hindi gumana ang abilidad. Bigla, ilang maliliit na asol na bula ang lumitaw malapit sa ulo ng babae. Maingat na sinubukan ni Michael na hawakan ang mga ito ngunit agad silang lumipad. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang dumating sa kanya ang pagkaunawa na ang mga bulang ito ay naghihiwalay at lumalakas sa pamamagitan ng pagkain sa enerhiya ng kanyang kapatid. Lumayo siya mula sa kanyang kama, napagtanto na hindi pa sapat ang kanyang mga abilidad upang pagalingin si Lucia ngunit wala siyang intensyon na sumuko. Nagpasya si Michael na hindi na siya makakapaghintay pa at oras na upang gumawa ng mas mapagpasyang aksyon at harapin ang nagbigay ng hot and sour noodles sa asol na tableta. Sa sumunod na sandali, gumawa siya ng 3 perlas ng transformation, clone, at metal manipulation na abilidad sa kanyang palad upang mapahusay ang mga ito. Sa loob ng kalahating oras, isang maliwanag na gininto ang liwanag ang lumabas mula sa silid. Sa huli, nagtagumpay ang plano ni Michael at sa kanyang palad ay lumitaw ang isang ginintoang perlas ng abilidad ng transformation na na-upgrade sa C-rank na nagpapahintulot na magbago sa isang iglap, maaari ring baguhin ang pisikal na anyo, hitsura, boses, personalidad at mapahusay ang mga kasanayan sa pag-arte. Pinahusay niya pa ang abilidad ng clone sa C-rank din, na nagpahintulot sa kanya na gumawa ng isang clone na 8 beses na mas mahina kaysa sa may-ari nito na may lifespan lamang na kalahating oras. Pagkatapos nito ay ang turno ng abilidad ng metal control. Bagamat nasa limitasyon na ang lakas ni Michael, wala siyang intensyon na sumuko. Kailangan niyang marating ang S-rank sa anumang halaga.
Ilang minuto pagkatapos ay bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Sa wakas ay nagawa niyang gumawa ng isang S-rank na abilidad. Ngayon ay makokontrol na niya ang metal sa loob ng 10,000 milya at hindi lalampas sa 100,000 tonelada sa timbang. May masayang ngiti sa mukha si Michael. Hindi siya makapaghintay na makilala ang mahiwagang lalaki na ito na nagbibigay ng mga tableta. Sa mismong gabing iyon, kinontrol niya ang katawan ng bida ng hot and sour noodles at dumating sa pulong na nalaman niya mula sa mga alaala ni Adam. Ilang minuto pagkatapos niyang umakyat sa walang laman na bubong, lumitaw ang isang puwang sa espasyo. Ang mahiwagang estranghero mula sa mga alaala ni Adam ay lumabas mula dito. Matapos batiin siya, tinanong ng lalaki kung nakakuha ba ng anumang bagong impormasyon ang bida ng hot and sour noodles. Ipinatong ni Michael ang kanyang mga braso at sinabi na mayroon siyang impormasyon tungkol sa lalaking nakamaskara ngunit nagdududa siya na may sapat na pera ang estranghero upang bilhin ang impormasyong ito. Nag-isip sandali ang lalaki at sa pag-aayos ng kanyang sombrero ay sumagot na kung mapagkakatiwalaan ang impormasyon ay doble ang babayaran niya. Tumango si Michael at sinabi na ilang araw na ang nakalipas ay nawasak ang Organization of Saints sa lungsod ng Shosh. Dapat alam na ito ng lahat. Tumango ang estranghero na nagsasabing ginawa ito ng espada ng selyo mula sa Hero Association. Pagkatapos nito ay idinagdag ng bida na sa panahon ng ulat, nagulat si Alexa ng lubhang kuryusong impormasyon. Tinulungan siya ng isang hindi kilalang tao na nagpakilala bilang Snake. Sinabi ng lalaki na alam din niya ito. Parehong mula sa Organization of Judges ang Snake at isang partikular na Michael. Ito ay karaniwang kaalaman. Tinanong ni Michael ang estranghero kung alam ba niya na pareho silang may-ari ng dalawang abilidad. Ang impormasyong ito ay hindi gaanong ikinagulat ng lalaki. Ipinapalagay niya na malamang na ang organisasyong ito ay kumukuha lamang ng ganoong mga bayani. Nagtawa ang bida at umiling, sinasabing napakabihira ng mga ganoong tao kaya hindi niya akalain na posibleng mangyari ang ganoong bagay. Nagtatakang tinanong ng lalaki kung ano ang pinapanto niya. Bilang tugon, ibinigay ni Michael sa kanya ang isang bote ng likido, sinasabing ito ay isang elixir ng mga abilidad. Inilahad ng estranghero ang kanyang palad patungo sa bote, tinatanong kung ano ang ibig sabihin ng elixir ng mga abilidad ngunit sa huling sandali ay sinaryo ni Michael ang kanyang kamay, sinasabing pagkatapos gamitin ito, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng bagong abilidad, ang isang gumagamit na walang superpowers ay magiging may-ari nito at ang mga mayroon ng abilidad ay makakatanggap ng karagdagang kapangyarihan. Umiling ang lalaki na nagsasabing ito ay ganap na walang kabuluhan. Inasahan ni Michael ang ganoong reaksyon kaya pagkatapos buksan ang bote ay tiningnan niya ang mga mata ng lalaki at sinabing ay dedemonstre niya ngayon ang epekto sa kanyang sarili. Pagkatapos ay ininom niya ang laman ng bote sa ilang lagok. Isang sandali pagkatapos, nang lumukab ang kanyang kamay sa apoy, naguluhan ang estranghero. Alam niya na ang bida ng hot and sour noodles ay may kakayahang palakasin ang katawan ngunit hindi apoy. Samantala, ipinagpatuloy ni Michael ang demonstrasyon, itinaas ang kanyang kamao at naglabas ng fireball sa kalawakan. Ipinaliwanag niya na dati ay nagawa niyang makipagkasundo kay Michael kaya mayroon siyang lahat ng impormasyong ito at salamat sa asul na tableta ay naniniwala siya sa pag-iral ng mga ganoong bagay. Nagulat ang lalaki sa nangyari at tinanong kung alam ba niya kung ano ang ginawa ng elixir. Isang masayang ngiti ang sumilay sa mukha ni Michael at sinabi niya na sinabi na niya ang lahat ng alam niya at ngayon ay oras na upang bayaran ang impormasyong natanggap niya. Sa pagkuha ng isang asul na tableta mula sa kanyang bulsa, sumagot siya na talagang kawili-wili ang impormasyong ito kaya karapat-dapat siya sa 15 asul na tableta. Inilahad ni Michael ang kanyang kamay upang kunin ang kanyang gantimpala, sinabing mayroon siyang isang mabilis na tanong. Nang makakuha siya ng pag-aproba mula sa estranghero, ipinaliwanag ng bida na ilang araw na ang nakalipas ay nadiskubre niya na nagsisimulang magkaroon ng mapusyaw na asul na mga butik ang kanyang katawan at tinanong kung ito ba ay epekto ng mga tableta o may iba pa. Sa pagtalikod sa kanya, iniladlad ng lalaki ang kanyang mga braso na nagsasabing ito ay isang hindi kapansin-pansin na side effect at hindi niya dapat ito pansinin. Pagkatapos ay tiningnan siya ng lalaki at sinabing inaabangan niya ang kanilang susunod na pagkikita. Sa mga salitang ito,
naglaho siya sa espasyo, naiwan si Michael na mag-isa. Sa sandaling nangyari ito, agad na naglaho ang pagbabagong anyo. Nagtaka siya na kahit matapos matuklasan ang epekto na nagdulot ng pagkawala ng sigla, tinawag pa rin ng lalaki itong hindi kapansin-pansin na epekto. Pagkatapos, lumakad si Michael sa kabilang panig ng bubong kung saan niya iniwan si Adam na nakahiga. Agad na nakuha ang kanyang pansin ang papalapit na boses ng isang bata na tumatawag sa kanyang tatay. Huminto si Michael sa tabi ng lalaki at itinapon ang bote ng mga tableta na kanyang natanggap sa tabi niya na may paghamak sa kanyang boses. Sinabi niya na kung ginagawa ito ni Adam para sa kanyang anak, dapat niyang itigil ang pag-inom ng mga tabletang ito sa lalong madaling panahon. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto sa bubong at sumilip doon ang isang maliit na babae. Sa paglakad ng ilang hakbang pasulong, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa bubong at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Nagkamalay si Adam at, sa paghawak ng kanyang kamay sa kanyang buhok, sinabing hindi sinasadya siyang nakatulog. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding pagkadismaya kay Kate at inakusahan niya ang kanyang ama ng pandaraya sa kanya sa pagsasabing sasamahan siya nito sa kanyang kaarawan. Bigla niyang napansin ang isang garapon ng mga bowlang ito na nakahiga sa malapit. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa takot. Agad niyang pinulot ang mga tableta mula sa sahig at itinaas ang bote ng mataas sa kanyang ulo, sinasabing hindi ito laruan kundi isang mapanganib na bagay. Hindi naintindihan ni Adam kung ano ang nangyari. Malinaw niyang naaalala na pumunta siya dito upang makipagkita sa lalaking iyon at kumuha ng mga tabletang iyon ngunit sa ilang kadahilanan, wala siyang matindaan tungkol sa nangyari pagkatapos. Sa pagtayo mula sa sahig, hinawakan niya sa kamay ang kanyang anak at inanyayahan siyang bumalik upang kumain ng cake. Samantala, papunta na si Austin sa kanyang silid na may pagkadismaya. Humikab siya habang itinaas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang ulo. Lahat ng kanyang iniisip ay napuno kung paano niya hindi na-miss at mura ang nakakabaliw na paggamot na ito kung saan palagi siyang pinagbabawalan ng kung ano. Napansin ang liwanag na nagmumula sa opisina ng kanyang ama, huminto siya, nagulat na nakaupo ang kanyang ama doon hanggang sa huling oras na iyon. Lumakad siya ng maingat, sumisilip sa loob. Sigurado si Austin na nasa loob ang kanyang ama ngunit sa kanyang pagtataka, walang laman ang opisina. Sa pagtingin sa paligid, napansin niya ang isang uri ng papel sa mesa. Ang kanyang pagiging mausisa ay nagtulak sa kanya na lumapit at tingnan kung ano ang napakahalaga na nagpapatulog sa bayani ng mekanikal hanggang sa gabi. Sa pagtingin sa papel, binasa niya ang mga kinakailangan na nakalista doon para sa plano ng pagpapatupad ng isang puting lugar sa lungsod ng L. Ang impormasyong ito ang nagbigay inspirasyon sa binata dahil ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya na maging isang tagapagligtas na bayani. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang trabaho. Habang nakatayo siya sa printer, tinawag siya ng pamilyar na boses ni Alex na nagtatanong ng may pagtataka kung saan napunta si Michael sa lahat ng panahong ito. Ayaw magsalita ni Michael tungkol sa kahilingan ni Austin at sinabi na lang na may babaeng kamakailan lang ang pumasok sa opisina ng pahayagan at humiling na mag-publish ng ulat tungkol sa nawawalang tao. Lumapit si Alex at kumuha ng isa sa mga leaflet na nagsasaad na hinahanap ang isang 7 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Yorleon. Kinuha ng bayani ang leaflet mula sa kanya at hiniling na umalis siya at huwag siyang gambalain sa usapin. Bigla, may inanunsyo tungkol sa pagsalakay ng mga A-rank monster at ngayon, lahat ng residente ay kailangan ng pumunta kaagad sa ligtas na shelter at ang mga B-rank hero ay hiniling din na pumunta sa pinangyarihan para harapin ang mga monster. Lahat ng nasa opisina ay nagulantang at nagmamadaling tumakbo patungo sa labasan. Sumimangot si Michael nang matanto niya na ang street na pinag-uusapan ay napakalapit sa apartment na inupahan niya kasama si Valeria at ang iba pa. Nagmamadali niyang dineel ang numero ng dalagita at nagtanong ng may pagkasabik kung nasaan na siya ngayon.